Kamusta po mga kapatid? Si Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God Every Day. Salamat po sa muling pagsama ninyo sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos. Dalangin ko na ang ilang minutong ito ay maging pagpapala at gabay sa inyong araw. Kaya't saan man kayo naroroon, nasa biyahe, nasa trabaho, naglalakad o nagpapahinga, halina't sabay nating pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa ating Identity Check series, narito po ang ika-anim na tanong. Tinanggap ka na ba talaga ng Diyos? O baka mas malalim ang tanong, kailangan ko pa bang patunayan ang sarili ko para tanggapin ako ng Diyos? Marami sa atin ang ganito ang iniisip. Kailangan ko munang maging mabuti, kailangan ko munang magbago, kailangan ko munang ayusin ang buhay ko, kailangan ko munang maging worthy. At saka ako lalapit sa Diyos. Pero mga kapatid, iba ang mensahe ng Ebanghelyo. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 6. Nasabi po, "To the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved." Beloved. Napakaganda ng praise na ginamit ni Apostol Pablo, in the Beloved. Ang tinutukoy niya ay si Jesus, ang minamahal na anak ng Ama. At dahil tayo ay kay Kristo, tinanggap tayo ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating kabutihan, hindi dahil perfect tayo, hindi dahil sapat ang ating performance. Tayo ay tinanggap dahil kay Jesus. May isang mahalagang salita rito. Ang salitang ginamit ni Pablo ay karito, na may diwa ng pagiging graciously accepted o tinanggap dahil sa biyaya. Ibig kong sabihin, hindi ito acceptance na pinaghirapan natin. Hindi ito acceptance na binayaran natin. Ito ay acceptance na malayang ipinagkaloob ng Diyos dahil kay Kristo. At napakahalaga nito dahil maraming tao ang buong buhay na sinusubukang patunayan na karapat-dapat silang mahalin. Sa trabaho, sa pamilya, sa ministry, sa relationships, at minsan pati sa Diyos. Parang lagi natin sinasabi, kailangan ko pang gumawa ng mabuti para tanggapin ako. Pero pakinggan mo ito, hindi ka tinanggap ng Diyos dahil nagbago ka. Nagbabago ka dahil tinanggap ka na ng Diyos. Magkaiba po iyon. Ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi paraan para makuha ang kanyang pag-ibig. Ang pagsunod natin ay tugon sa pag-ibig na natanggap na natin. The gospel does not begin with what you can do for God. It begins with what God has already done for you through Jesus. Kaya kung pakiramdam mo ay kailangan mo pang patunayan ang sarili mo sa Diyos, teka po muna, huminto ka sandali at pakinggan mo ang magandang balitang ito. Tinanggap ka na. Hindi mo kailangan paghirapan ang acceptance ng Diyos. Hindi mo kailangan i-impress siya. Hindi mo kailangan maging perfect bago kanya mahalin. Sa pamamagitan ni Jesus, ikaw ay malugad na tinanggap sa pamilya ng Diyos. At ang pagtanggap na iyon ay hindi nakabatay sa iyong kabutihan. Ito ay nakabatay sa kanyang biyaya. Kaya tandaan natin, you are not fighting for God's acceptance. You are living from it. Bago tayo manalangin, narito ang ating identity check para sa araw na ito. Sinusubukan ko bang makuha ang acceptance ng Diyos? O namumuhay na ako sa kumpiyansa na tinanggap na niya ako sa pamamagitan ni Jesus? Pag-isipan po natin yan. Amen po ba? Sige po, manalangin na po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po dahil tinanggap mo ako, hindi dahil sa aking nagawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa akin. Patawarin mo ako sa mga panahong sinubukan kong paghirapan ng bagay na malaya mo na ipinagkaloob sa akin. At tulungan mo akong magpahinga sa iyong biyaya at mamuhay na may kumpiyansa na ako ay
minamahal at tinatanggap mo bilang iyong anak. Nawa ang aking pagsunod ay maging tugon sa iyong pag-ibig at hindi pagtatangka upang makuha ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa inyong pakikiisa, pakikinig, at lagi nating alalahanin. Ang tunay mong identity ay hindi nakabatay sa sinasabi ng mundo. Ito ay nakaugat sa sinasabi ng Diyos. Muli, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Hanggang sa muli po. God bless you.